Pag-usapan natin ngayon yung hinala ng karamihan na baka meron ng namumuong friksyon o alitan, galit pa, hindi na magandang relasyon ni Pangulong Marcos Jr. at ang kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Ano ang basihan? Itong biglang pinatigil ni PBBM yung impeachment ni VP Sara. Na matagal nang pinaplano yan sa Kamara, pinagtuunan na nila ng so much time, effort, energy, tapos biglang patigil. Bakit ganun? So, ito si Coach Oli, may napanood akong vlog niya, maganda yung paliwanag niya. Umugong ang bali-balita na hinarang umano ni Pangulong Marcos Jr. ang planong paghahain ng impeachment complaint laban po yan kay... Ito, matagal ng pangarap ha. Matagal na yan. Lumalabas na nga yan sa Kongreso. Yung impeachment na yan. Sinabi pa ng tao mo, Marcos, huwag niyong i-deny. Sabi pa nga ni BBM, ay ni Bobong Gadon. Di Gadon, sabi niya, sigurado next Congress ihahain ang impeachment. Tao mo yun, sekretary mo yun, Marcos, di ba? Kaya kayong Quadcom, wag nyo nga matanggi-tanggi na wala kayong plano sa impeachment. Si Congressman Joel Chua, yung chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability, every time na magsabi, wala, hindi pa namin napag-uusapan yan. Wala, nag-imbestiga lang kami for good government, para maayos ang paggamit ng confidential funds. Parang, they're really after the good of our country. Impeachment, wala pa yan. Huwag niyong lukuhin ang inyong lelang yun. Hindi kami mga pinanganak kahapon. Klaro na may impeachment plano. Bakit biglang pinatigil ng presidente? Yan ang tanong. So may impeachment. Pinagpaplanuhan na, inawat ni Marcos. Vice President Sara Duterte. Pero ilang mambabata sa Kamara ang nagsabing wala pa silang natatanggap na anumang utos mula sa Pangulo ukol sa nasabing usapin. Sir, may direktiba po ba sa impeachment? Tiko, mangbibig ni House Speaker. Kadali namang sabihin di ba? Pero naman direktiba sa impeachment? Kung wala, hindi, wala. Simple. Adi ka ba? Hindi. Ako tanungin mo, hamunin kita ng drug test araw-araw. Sasagutin kita agad, hindi ako adik. Pero kung adik, hindi ka sasagutin. Ganyan yung ginagawa. Kailan kayo magpapadrug test? Speaker Martin Romualdez, kung may direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa pagpigil sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Romualdez ay dumalo sa Bicameral Conference Committee para sa 2025 National Budget. Hinarang umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang planong impeachment complaints laban kay VP Sara. Yan. Hindi sinagot. No comment si Speaker Martin Romualdez. Bakit? Kasi inamin na ni President Marcos Jr. na galing sa kanya yung text. Inamin niya na. Nag-leak lang daw. Ang opinion ng presidente, sabi niya, it's a waste of time. That's my opinion. So, bakit mo pagtutuunan ng pansin yung impeachment na hindi na makakatulong, not a single life of a Filipino matutulungan? So, ayaw ng presidente. So, ang Speaker of the House, bakit ayaw sumagot? Anong ibig sabihin nun? Natamaan siya, o na-discarry lang plano, wala na yung stick to the plan, o nag-iisip kung anong gagawin. Bakit tahimik? Sa mensahe ni mensahe ito ni Atty. Taberna. BBM sa mga leader ng Kongreso na lumabas sa FB page ng broadcast journalist na si Anthony Taberna, ay sinabi niya na si Sara ay hindi mahalaga, kaya huwag maghain ng impeachment complaint. Yan. Sinabi ni Atty. Taberna, nag-message daw doon sa GC siguro ito ng mga... So, hindi na daw. Kasi ngayong umaga lang, nag-confirm na ang Malacanang, si President Marcos mismo, inamin niya na galing sa kanya yun. So, hindi na daw. Ng Congress. Kasi sino ba magpapa-impeach? Ala ka namang Senado. Ala ka naman ako. Wala na, di ba? Sino ba magpapa-impeach? Ala ka naman kayo, hindi yung Kamara. Ito sabi, in the larger scheme of things, Sara is unimportant. So please do not file impeachment complaints. It will only distract us from real work of government. Wow! Real. Wala ka nga nagawa sa continuity pambira ko. But anyway, pinahihinto yung impeachment. At alam naman natin yan, nakahain na yan. Yes. Tinutulak na yan ng bata. Itamba na sila Castro, sinasabi pa yan ni Gadon, di ba? Pero pansinin mo, bakit siya nag-GC? Ba't nag-GC si Marcos? Maraming dahilan. Una, ito yung una. Ito unang posibleng. GC group chat. Itong dalawa, may girian na. Si Marcos at si Tamba. Kasi pwede mo namang sabihan, oy, Tamba, pahintuin mo na nga yung mga tao na yan. So, yun din ang tanong ko Di ba magpinsan, mag-alalay sa isa't isa,
So kung ako ang presidente at sabihan ko yung pinsan ko, pinsan, itigil mo na yan. Pwede ba? Please. So hindi na idaan sa text, group chat. Bakit doon pa sa So ibig sabihin, yung relasyon ng dalawa baka hindi na maganda. Haka-haka lang ito kung bakit hindi idiretso. Bakit idaan sa text. So ayan, agree ako dito kay Coach Oli. Ayaw ko ng impeachment. Tapos, bakit ka mag-GC? Di ba? May mga ganyan eh. Pwede mo namang diretsuhin eh. Pati ba dadaan mo sa GC? Tama ba ako? Tama-tama. Naku, may mga GC rin. Alam ko yan. Huwag tayong maglokohan. Di ba? Pwede mo namang diretsuhin eh. Kung wala kayong pataasan ng ihi. To the very least. Baka nga may away na tong dalawang ito. Di ba? Kasi, bakit mo i-GC? Ibig sabihin, binaypas mo si Tamba. Kahit presidente ka, siyempre, hindi mo naman dapat i-bypass si Tamba. Dapat sabihin, si Tamba pa rin ang magsasabi. Agree ba kayo sa sinasabi ni Coach Oli na ang dapat na kinausap ni President Marcos yung Speaker of the House, siya ang leader ng House. So yan ang nakakapagtaka. Bakit hindi dineretsong tawag o personal na usapan? Bakit dinaan pa sa text? Tapos, nag-leak pa. Sa mga tao niya, siya yung paimbestiga ng paimbestiga eh. Gumagastos na nga dyan eh. Di ba? Kasi dyan na nga napupunta yung pera ng taong bayan. Ano ba ginagawa nitong mga quadcom? Kung hindi araw-araw, puro imbestiga sa Duterte, imbestiga kay Piarati, imbestiga sa Debet, imbestiga kay BP Sara, imbestiga. So, saan na napupunta oras nila? Sa imbestigasyon. Di ba? Obviously, meron silang gusto mangyari kay BP Sara. Pinaypass nito. Kaya yan posibleng may awayan. Pangalawang possibilities dito. Pangalawa, hindi siya sinusunod ni Tamba. May sungay din. May sungay din ng animal. Kung hindi siya, animal talaga, kung ang naglagay sa'yo, yung presidente, pinsan mo, hindi ka naman, ano bang credentials din si Tamba para maging speaker? Wala, di ba? Kaya lang naman nandiyan niya kasi sip-sip kay Marcos, pinsan ni Marcos real talk po. So, anong dyan? Hindi siya sinusunod ni Tamba, di animal nga. So, agree ba kayo? Na kaya hindi diniretso ng Pangulo ang hiling. It's a request please. Hindi diniretso ang hiling kay Speaker dahil hindi sinusunod ni Speaker si Presidente. Ano masasabi nyo? Kaya dinaan na lang dito sa mga other congressmen sa group chat. Anyway, tignan natin bantayan natin bukas ba makalawa kung susunod ba sila sa hiling ng Pangulo. Kasi confirmed na po yan na ang Pangulo nag-message, private communication, nag-leak lang. Dahil ayaw ng Pangulo na masayang ang panahon natin sa impeachment na yan dahil hindi mahalaga. So, susunod ba ang Speaker of the House? Susunod bang mga kongresista? O itutuloy nila na i-file ang impeachment complaint? Yan ang abangan natin.